Mindanao Ayan, na may dito 25 po sa million malaking pesos flag at 2. our region na 10 million pesos. Panatalaman lang ang pagtala ng pinakamataas na land production sa buong bansa na umabot sa halos 643,000 cubic meters of lands noong 2022 at 557,000 cubic meters of lands noong 2023. Ay maaaring nagpakagawa ng 32 milyong square. Pero bakit talaga pagkikilo namin ang iba pang illegal na aktibidad sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan? Ang sagot, ang hindi matigil-tigil na korupsyon. Sa 2023 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, nasa pang 115 ng least corrupt results sa Ayan, yan na po ang Carino Grandstand doon sa may harap. Galing po kami kanina roon pero bumalik na po kami rito at napakarami na po ng tao roon. So, balik po tayo doon sa pwesto roon. Balik po tayo rito. dahil sa korupsyon sa nagiging deficit sa budget ng pamahalaan na magagamit sana para sa paglabas ng maraming suliranin na papalirap sa taong bayan. Malaking problema rin ng bansa ang unemployment. Noong Nobyembre 2024, higit sa 1.5 milyong Pilipino ang walang trabaho. Bagamat bumaba ang bilang na ito, marami pa rin ang mga kababayan nating underemployed. May trabaho nga, doble kayod naman dahil hindi sapat ang kinikita sa isang trabahong pinasukan. Sa tala ng PSA, aabot sa 9.35 million sa kabuang 49.7 million employed individuals ang naghahangat ng dagdag o mas malaking kita kung underemployment rate mas mataas sa 11.2% underemployment rate noong Agosto. Ito sila oh. Dahil sa underemployment, nagkakaroon ng una, kawalan ng hanap buhay dahil hindi kaya suportahan ng ekonomiya at lumalaking labor force. Mababang kalidad ng trabaho, kaya ang mga edukadong mag-anawa ay napipilitang magtrabaho ng labas sa kakayahan. Kakulangan ng kakayahan na nagre-resulta sa job mismatch. Mababang kalidad ng edukasyon dahil sa mahinang educational system, katiwalian ang mga investors na mapupunan sa Pilipinas, bata sa kaayusan at seguridad, at mahina at kakulangan ng infrastruktura. Kaugnay sa underemployment, ay walang ang trabaho pero hindi pasok sa kusong matapos. Sa ilang panig nito, ay hindi matanggap sa trabaho ang tao dahil hindi tumutugon sa requirements ang kanilang edukasyon. At hanggang ngayon, dyan ay patuloy na dumadami pa yung attendees here. Kasi may mga papunta pa lang. Nakita ko sa social media, maraming mga dyan sa kabaan ng Rojas Boulevard, dito sa Maynila. Marami pang naglalakad papunta dun sa Quirino Grandstand at sa iba pang lansangan na ang direksyon ay papunta pa rin ng Quirino Grandstand. Ang pinakiusap kasi ng MMDA, parang one lane lang muna ang parking. Lahat para maging daanan ng tao pa rin. At saka yung kung talaga meron dapat na dumaan, masasakyan, ay makadadaan pa rin. Kaya matakim yan, no? Yung dami ng mga van at saka bus, kung single file lang yan, ay talagang
aabot po ng malayo-layo yung parada ng mga sasakyan. Kaya dito sa Quezon City, Nelson, ang ginawa ng marami nating kababayan ay sumakay na lamang ng LRT at MRT. Oo. Bumaba sila din sa may Hilpuyat o kaya sa may UN Avenue. UN Avenue, tama. UN Avenue, pinakamalapit. Tapos yung iba, yung mga kasama ko, kahapon pa, bumili ng ticket. Para pagdating doon, pipila na lamang. At yun, sabi nila, importante makarating pag-uwi. Di ba ito magalang pila nila? Sa LRT. Sa LRT. Katulad na lang kanina, bago tayo magsimula ng programa, halimbawa, pupunta ka doon. Oo. Ang parking mo ay Espanya na. Ang layo nun. Ewan ko sa oras na ito kung nasa na yung dulo. Itong Espanya, hindi sa Manila. UST. Hindi mga almost 5 to 8 kilometers. Malayo na. Alayo na. Ay, nako. Anyway, lalo pa raw pong dumarami ang nagsisidatingan sa Quirino Grandstand para makiisa po sa National Rally for Peace. Alamin natin ang latest na sitwasyon, live na report ni Nean Corbett. Nen, anong vantage point pa? Ng umaga, Jen at Nelson, kanina ay gaya ng pangako ko sa inyo, umakyat ako, tumutong ako dun sa Kalabaw, na nandun yan sa pagitan ng Rojas Boulevard dito sa Maynila para makita natin kung gaano kalawak yung dami ng tao, Jen, na nagtungo dito sa Maynila. Kanina, mag-aalas 10 ng umaga, ay umabot na nga sa halos wala ang galawan yung mga tao dun sa may Padre Burgos Street at nandito na ngayon sa Quirino Grandstand. Halos natabunan na rin dun sa pinadala namin video, halos matabunan na rin ng mga tao yung mga sasakyan na kaninang umaga lang ay nakaparada dun sa gitna ng Rojas Boulevard sa may Rizal Monument. Puno ng tao, Jen at Nelson, mula dyan sa P. Burgos Street, sa Moralia Avenue, Maria Orosa Street, at sa TM Calao. Kahit siksikan, tuloy naman ang pagdating ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na dadalo nga sa National Rally for Peace na gagawin ngayong hapon. Nag-enjoy naman yung ating mga kapatid dito sa pagsasagawa ng iba't ibang programa dahil kanina nakipag-jamming sila sa mga performers dito sa Luneta at yung iba meron silang dalang board games at naglalaro muna ng chess habang naghihintay ng oras ng programa. Ang nakakatawa dito, Jen, may isang grupo dito na dumating mula dito sa Sampaloc at Bandacan, Maynila. May dala silang mahabang walis tingting at lahat ng kanilang nadadaan at kung merong kalat ay agad na pinupulot. Sabi ng ayon sa pantaya, Jen, ng Manila DRRM office, kaninang alas 9 ng umaga ay umabot sa 700,000 ang katao na pumunta dito sa Quirino Grandstand. Pero ayon sa PNP ay umabot na ngayon sa 1.5 million. Balik sa inyo, Nelson. Nakakatuwa namang malaman yan, Nelson at saka Mehan. Yung mga kababayan natin dyan, may dala ng walis tingting. Ben? Oo. Nawala yung audio mo, Mek. Ano yung walis tingting yan? Sinakyan ba nila yan? Pangwalis. Sobrang walis. Pambinis. Makabihina na yun. Sabi nga, ginamit ang libad. Ginamit na sa paglibad para dito sa Quirino Grandstand. Ayun, double purpose, ano? Talagang yan, ganyan po, kaya disiplina yung ating mga kababayan. So, kasi alam nila, hindi maiwasan talaga meron mga posible magkaroon ng kalat. Kaya ang iba dyan, may dala ng trash bag. Yes. Ano ha? Kanya, kakalat mo, dala mo. Yan. Ayan. Samantala, hindi daw po Blockbuster pa rin ang politika, portalita kundi ba? pag-unlad ng bansa ang layunin ng National Rally for Peace. Ganyan din ang kahandaan ng pamahalaan sa anumang problema kinakaharap at kakaharapin pa ng bansa. Report mula po kay Vin Pasco. Gusto nating umunlad ang Pilipinas. Hindi lamang para sa ilan, kundi para sa lahat. Talagang ito, naghihirap
kami pa kakanta ng basura. Kung minsan, kasi nakabase lang kami sa pasok eh. Pag walang pasok, hirap talaga. Walang pasok. Sinatsaga lang hanggang lalabas kami ng madaling araw. Gagatahin kami ng alas 11 sa gabi. Ganun na lang yung inanang para kahit pa paano mapunuan pa rin yung pangangailangan. Kung meron man mga trabaho, hindi naman sapat ang kinikita para sa mga pangangailangan sa araw-araw. Wala na. Ay, 1,000 natin lahat na parang 100 na lang eh. Oo, dati, bit-bit mo, malaking bag. Pupunta ka ng grocery. Ngayon, supot na lang na maliit. Ay, pagkaan may presyo ng mga gamot ngayon, presyo ng mga bilihin natin, napapakot ko sa halos triplado na ang presyo. Kaya, wala tayong magawang sa Pilipinas. Kundi magtiis. Nahihirapan ng marami na magkaroon ng trabaho dahil sa kawalan ng maayos na edukasyon. Kulang ang mga guro, kulang ang mga silid-aralan, kulang ang basic amenities sa mga paaralan, kulang ng teaching materials, kulang ng computer, at wala o mahinang internet access. We'd like to have a single shift, that is the students would come at 8 o'clock, then maghapon sila dito and until 2 or 3, but because we could not do it, we resorted to double shift. Hindi rin maayos ang serbisyong medikal na nakukuha ng mga karaniwang Pilipino. Kulang na kulang din ang bilang ng mga doktor at nurses kaya hindi maibigay ang wastong healthcare hindi lamang sa mga lungsod kundi maging sa mga lalawigan, lalo na sa mga liblib na lugar. Talagang mahirap kasi sa amin marami ang namatay kasi nalito. Paano namatay? Natulog ang pako. Maging ang kakulangan sa mga infrastruktura ay nagpapahirap sa buhay ng mga Pilipino. Apektado ang transportasyon, maging ang mga negosyo. Sa dulo, ang nagturusa dito ay ang mga mamamayan. Mahirap naman talaga, mahirap na naman yan pag ganyan. Laking kawasan naman sa kita namin yan. Kasi magkano lang kinikita namin sa ngayon eh. Wala pang pasok. Wala na talaga. Wala pang kita eh. Yan na kailangan. Sumagat hanggang mamaya para sa pamilya. Tiyagaan na lang sa biyahe. Paramihan na lang ng biyahe para kumita. Pagka tumas ang visit, posta kita namin. Lalo na kapag dumarating ang mga kalamidad. Ang mga bagyo na nagdudulot ng malawakang pagbaha. Dahil sa kahirapang dulot ng mga problemang ito, marami tuloy ang nahuhulog sa paggawa ng krimen o nahuhulog sa bisyo. Malaki ang magagawa ng mga pinuno ng ating bansa para lutasin ang mga problemang ito. Pero kung uunahin nila ang pangayan sa politika, pansariling pag-iiganti o kapakanan, walang mangyayari sa ating bansa. Habang naaksiyan nila ang panahon, patuloy na nagdurusa ang maraming tigilan ang pangayan, asikasuhin ang bayan. Ayong tigilan ang pangayan, asikasuhin ang bayan. Nakita niyo yung bahagi ng video, Nelson, ha? Na yung ang ating mga leader ng Kamara yung magkakakampi pa. Oo, Ang sarap ang tingnan. ganda. Oo. At siyempre, dyan yan ang inasahan ng marami. Dyan. Eh, matatandaan mo, historical yung suportang ibinigay ng bawat Pilipino sa kanila, di ba? At yan din pong inaasahan natin na eto na, nakita na natin ang pagkakaisa ng mga leader
dito na magsisimula ang muling Kahit sa pag-unlad ng dami ating po kasi bansa. ng tao At sana, doon sa ang mismo sa loob ng pagkilos na Rio ito Grande ng Stand, marami yung iba, nating mga kababayan. narito na lang sa ano, Para ba ano ba? Tama. Wake up call. Wake up call. Wake up call, oo. Pwede ba ito live, isang TV maging live stream lang tayo ng mga Kumbaga nanonood. iniinom ng tao para muling sumigla at bumalik ang Mahirap katinuan. po po ako sa Totoo yan. Katinuan. Maintindihan nila Sisikan. na ipinangako nila yung Ayan, pagkakaisa, nagsapan tao. Totoo. At kasunod na nga nun, yung pag-unlad ng bawat Pilipino. Oo. Totoo naman yung sinasabi ng iba dyan, na yung kalagayan mo sa buhay, huwag mong isisi sa gobyerno. Umuya sa lahat. Oo, Tama isa na. ka. Pero malaki ang magagawa ng Pilipinang pamahalaan para iangat ang kabuhayan ng bawat isa. Diba? Lalo na yung nandun sa pinakababa. Oo. Na kapag ito walang naibigay na oportunidad na ang gobyerno lamang ang pwedeng makalikha, Oo. mananatili sila dun sa napakahirap na kalagayan. Hindi ba? Kaya sana yung ating mga kababayan na bago dumating itong mga ito, no, sana meron kani-kanyang mga agenda, meron kani-kanyang mga pagpuna, privado, at mga opisyal. Ngayon po, nakita nyo ito, pwede palang magkaisa. Di ba? Hindi ka ba maluluha kapag nakita mo yung dami ng tao ito? Totoo yun. Di ba? At alam mo ba, Jen, ha? Yung nakikita natin sa panahong ito, sa pagkakataon ito, sa araw na ito, Oo. ito yung mga kababayan nating Pilipino na nandito sa bansa natin. Totoo. Pero bukod pa dyan, ang mga kababayan nating nasa ibayong dagat na nakasubaybay sa ating programa ay nagpapahayag ng pagsuporta ng pagkakaisa. Milyong-milyong OFW din yan. No? So, Tama na. Oo. Dyan sa banggitin ko na, sa Southern Ontario, sa North York. Nandyan po ang ating mga kababayan, Greater Toronto, ang Dilaw family at Balbuena family, pamilya ng Camax Asuncion, talagang gusto nila pumunta rito sana, ha? At maging dyan sa Amerika, dyan, sa District of Texas, sa Sugarland, nakikiisa sa National Rally of Peace, sina Kuya John Biason. Ayan. Yan ang sinasabi natin. Houston, Texas yan, no? Nag-message din pala sa Kuya John. Yes. Nelson, Oo. John, kamusta ka dyan? Ha? Sana yung kami kalimutan ni Nelson. Kasi yan din, bawat Pilipino, di ba? Oo. Ang sabi nga nila, kapag ang Pilipinas ay umuulan, gumaganda ang takbo ng Oo. lipunan ng mga mamamayan, ng kabuhayan, pati yung mga babayan natin nasa abroad, Oo. proud sila. Proud kami na kami Pilipino. Pero kung ang Pilipinas ay watak-watak, nag-aaway-away, parang gusto mo itanggi Pilipino ka, hindi ba? Totoo yan. Pagpunta mo ng Pilipino, oh, please, loving people! Oo, yeah. Oh, Pilipino! Love you, Pilipino! Diba? Dati nung kasikatan ng Manny Palma, Ngayon. Pilipino! Kaya pati mga taga San Jose Mindoro Occidental dyan, Yan! bumiyahin pa ito. Kagaling pa kahapon pa. San Jose! Andyan din sila sa Quirino Grandstand ngayon. Sabi ni Sister September Luz. Aba! Tayo, sana po ay pansinin ito aming sinasabi. Kapayapaan ito ang nais namin na mangyari. Dahil problema ng bayan ay naapakarami. Ingatan ang pangalan at pagkakabahagi. Ang bansa ay payapa, hindi makabahagi. Ang bansa ay masaya, hindi kami-kami. Ang bansa ay una, hindi kanya-kanya. Pagkakaisa ito ang dapat natin magawa. Para harapin ang problema ng bansa. Sa magpapangayan ng bayan na naturusan. Nauubos na ng oras sa hindi mahalaga. Ang bigyan ng panahon, kita bukas sa bansa. Para harapin ang problema ng bansa.
Maraming salamat po. Punta na lang po dito ulit sa filling station po. Pakipuntahan po dito sa filling station po. Ayan. Kung may nakapulot man po nakakita sa cellphone na may anime na wallpaper, dito po ang may-ari. Sana po may balik dahil halos lahat po na requirements po sa school ay nasa cellphone po. May kapatid po na Kate Russell Mabale. Punta po dito sa radio station. Nandito po yung mga kasama niyo po. Ikaw, Rogelio Laureta po, nagaling po dito. Balik po kayo. Andito na po yung hinahanap niyo po. Kapatid po na Ken Pulido, hinahanap po ng Jimmy Medrano. Makapagkita po dito sa paging station po. Para po sa pangalawang katiwala ng lumal ng F. Manalo, Uno, Joel Galasana, may mga naiwan na po dito sa filling station po. Sa babo, para po sa pangalawang katiwala ng lumal ng F. Manalo, Uno, Joel Galasana, may mga naiwan pa po dito sa filling station po.